Ako sa patay. Oo. Kaya sa Bible school, hindi namin pinag-aralan yung lumapit ako sa patay. Tingnan ko. Kaya ginagawa nila sa akin, pag may dinadalaw kaming patay, pag uupo, binabakantihan yung upuan na malapit sa ulo ng patay. At tinatawag ako ng tinatawag. Sabi ko, nahihiya naman ako dahil nagtitingin. Wala akong sige, upo na. Tawanan sila kasi alam nilang ayokong titingin sa patay. Kasi pag yung father ko nung mamatay, ayokong natingin sa kasi paggabi, hindi ko alam kung bakit, parang nakikita ko lang dyan siya, ayoko talagang makakita ng patay. Okay lang yung buhay okay lang yan. Pero, ayoko niya. Buti na lang teacher ako, kasi sa mga teacher, yung mga hindi tapos na trabaho, mga paperwork, pwedeng dalhin sa bahay. Paano lang kung embalsamador ka, pag di mo natapos yung trabaho, pwede bang dalhin yun sa bahay? Tapos tapusin mo doon. Ayoko talaga ng ganun. Sabi ko, bakit ang mga patay ay nakaganyan? Sabi ko, maiba naman. Pag ako namatay, nakaganyan. Binibiro ko yun. Pag inaano ko yung mga bata sa school, sabi niya, sir, huwag kayong mag-usap. Takot din sila tungkol sa kamatayan. No? Pero tayong mananampalataya, hindi tayo takot dyan. Amen? Amen! Ang kamatayan para sa mga mananampalataya, it is a promotion. Amen? Biruin nyo yan, iiwan mo yung utang mo. Wala na mag-aabol ng utang mo. Sige. Okay. Dito na tayo. Makikita natin na marami sa ating mga kababayan na naniniwala sa mga bagay na spiritual na walang basihan sa Bible. Amen. Bago tayo magpatuloy, samahan niyo ako sa panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat ngayong umaga upang muli, Panginoon, ay sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Patawad po sa aming mga pagkakasala, pag-iisip sa mga nagawa, Panginoon. Linisan po kami, Panginoon, sa aming pong karumihan. Maging karapat-dapat kami, Panginoon, ngayong umagang ito as we worship you, Father God, as we study your word. Turuan mo po kami, Panginoon, magkaroon po kami ng pusong mapagpakumbaba upang tanggapin ang mga aral na ito, upang magamit namin, upang lalo pa kaming lumago sa pananampalataya. It is my prayer. I pray, God, Father, itago mo po ko sa iyong banal na dugo upang hindi po makita ang aking sarili, ang aking kakayahan, bagkus ang iyong kapangyarihan, ang iyong katakilaan. Ito po ang aking panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. As I said before, marami sa ating mga kababayan ang naniniwala sa mga bagay na spiritual na wala pong basihan sa Bible. Mga pamahiin, mga tinatawag na superstitions, okay? And almost every group of people na aking nami-meet, okay, sa buong buhay ko, with their own backgrounds and roots, sa kanilang mga pinanggalingan, regions and provinces, ay meron pong kanya-kanyang mahabang listahan ng mga pamahiin na kanilang pinaniniwalaan. Alright? As to where these beliefs originally came, I cannot really tell kung saan ang galing ito. But one thing is definite. Ito lang po ang siguro natin. They are derived from customs, nanggaling po sa mga customs, traditions, at sa mga kultura. Okay? That have been passed from generation to the next. Okay? Ang co-teacher ko ay napaka-katoliko. Pag nagdadrive ako sa kanya, every time na nadaan po kami sa simbahan ng Katoliko, naggaganyan po siya. Tingin ako sa kanya. Sabi ko, Ma'am, with due respect. Sabi niya, bakit? Sabi ko, bakit ho kayo naggaganyan every time nadaan tayo ng simbahan ng Katoliko? Can you please, ma'am, give me a short explanation? Ang explanation, sabi niya, wala lang. Wala lang? Ganun ba yun? Okay, wala lang. Hindi niya alam eh. And then,
nagkasakit yung anak niya. Sabi ko, bakit daw nagkasakit? Nagtutulay-tulay sa sementong yun. May naapakan. Ano hong naapakan? Hindi ko alam, kaya nilagnat. Hindi niya alam. Tinatanong ko, anong naapakan? Kaya nilagnat. Di ba? Now, what is a superstition? Ito ay ilan sa mga definition ng superstition na nahanap ko. Superstition is an irrational belief arising from ignorance or fear. Ignorante, hindi niya alam ang pamahiin na yan. O natatakot siya. Pangalawa, superstition is credulous belief or notion that based on reason, nakabase sa reason, knowledge, or experience. Okay? Pangatlo, superstition is a belief about why things happen, not based on reason. Sa madaling salita, ang mga superstition o mga pamahiin ay irrational. Pag sinabi pong irrational, hindi nakabatay sa tamang kaalaman at pag-iisip. Amen. Alright? Dahil sa takot, ang mga tao ay nag-iisip ng mga pamahiin. Amen. Para ipaliwanag ang mga kabulaghang nangyayari. Now, sa kabilang dako, ang mga ito ay tinuturing na old wives' tales. Katulad ng mga kwentong barbero. Ha? Mga kwentong barbero na hindi dapat seryosohin. Okay? Now, let me give you some of superstitions. Okay? Narito ang listahan ng mga superstitions, beliefs na makikita natin. Una, para sa buntis, huwag kumain ng kambal na saging o magiging kambal ang anak mo. Sino pong buntis dito? Gusto ko yung kambal eh. Gusto ko siyang pakainin ng 4 na saging para 4 na kambal. Pero yan, ano? Wow! Ito pa. Pakainin mo, misis. Ito pa. Huwag maliligo on Good Fridays. Okay? Don't take a bath on Good Fridays. Bakit daw? You should be mourning because Jesus is dead. Pag Friday daw, patay si Jesus. But our Jesus is alive. Amen? Amen. He is alive forevermore. Amen. Minsan lang siya namatay para sa akin, para sa iyo, para sa ating lahat. At hindi na siya mamamatay. Amen. Amen? Filipinos love taking a bath. Kaya napakahirap sa kanila ang hindi maligo sa isang araw. Ito pa, huwag magwawalis sa gabi o mawawalis mo palabas ng bahay ang swerte. Amen. E di ibalik ang basura. Minsan niya sa amin, nagwawalis ako sa labas ng bahay na nagwawalis. Dumidilim na. May dumaan ng 3 matatanda. Sabi niya, Iho, po, sabi, huwag ka nang magwalis, gabi na, masama. Ay, bakit ho masama? Basta masama. Hindi rin nila alam. Kasi ang mga beliefs nila ipinasa na lang na walang paliwanag. Bakit? Pag tinatanong, hindi alam. Okay? Ito pa. Alisan mo ng sapatos ang bangkay sa ataol, kundi ay maririnig mo mga yapak niya pag dumalaw sa iyo. Aba, kaganda ng sapatos ko. Gusto ko tong isuot pag nakahiga na ako at nakaganon na ako. Kaya pag dumalaw ako, pastor yan. Oh. Di ba? Oh. Pambirang mga pamahiin, ano? Alisan mo ng sapatos. Aba, maglalakbay yan, walang sapatos. Eto pa, when you pour water out of your house, always say, pag nagsaboy ka ng tubig, tabi-tabi po. Di ba? Pag nawiwi ang mga lalaki, tabi-tabi. Ginagawa niyo pa ba yan? Tabi-tabi po. Di ba? Oh, di ba? Pambira, no? Bakit? You might accidentally pour water on some spirit being and be cursed. Malamang hindi pa uso noon ng lababo, kaya di ba? Ito pa. Walang magkapatid ang pwedeng ikasal sa loob ng isang taon. Ang tawag doon suko. Oo. Paano yung anak ko kinasal March, kinasal ako October? Ay, anak ko pala, hindi naman pala kapatid.
Kapag nagsukob sila, ano daw, may malas at pwedeng mamatay sa isang pares na ikinasal. Oh, di ba? Ito pa, if you visit a house for the first time and you have first newborn baby, sa isang bahay na merong una mong pagbisita, merong bagong silang, make sure to give money, even peso. Bakit? This will give them a good luck. Alright. Ito pa, matagal gumaling ang sugat pag nangyari ito ng Biyernes Santo. Bakit? May diabetes? Kaya pala, no? Okay, ano pa? If you see an antel, alam niyo yung antel? Yung nakagano na parang bundok. Meron daw dwarf that lives there. You must excuse yourself by saying, tabi-tabi po, makikiram po. Pag hindi mo ito ginawa, magkakasakit ka. So, alam niyo nang gagawin, ha? Pagkatapos kumain, ayan, kakain kayo mamayang lunch. Pagkatapos kumain, ipaikot mo ang plato mo, kundi ay magkakaroon ng aksidente. Pag hindi mo pinaikot. Edi, paikutin mo ng paikot. Ito pa, don't stand on the doorway of a house where a pregnant woman lives. They may cause her to have difficulty in giving birth. Huwag ka daw nakandyan lang, nakatayo na may buntis kasi mahihirapan daw yung mga anak. Ito pa, kapag nalaglag ang kutsara habang kumakain, may babaeng darating. Kapag tinidor, lalaki naman ang darating. Paano pag bading? Ito pa, huwag mong iligpit ang mga plato sa mesa kapag may kumakain. Bakit? Dahil ang naiwang kumakain pa, kung single ay hindi makakapag-asawa. Ayan pala, kung ayaw nyo mga magulang na mag-asawang anak nyo, pagligpitan nyo. Okay? Ito pa, kapag nanaginip ka ng binubunot ang ngipin mo, ano? Ibig sabihin ay may mamamatay kang kapamilya. Ako nanaginip ako, nawala lahat ang ngipin ko. Sabi ko, hala. Ito pa, bago ilibing ang patay, make sure that you don't leave any food on your plate, nor even any coffee left in the cups, or the dead may visit you and you will die. Pambihira, ano? Kapag nanaginip ka naman ng dumi ng tao, ito maganda. Handa na kayo? Gusto nyo managinip ng dumi ng tao? Ito kasi ang ganda eh. Ibig sabihin ay yayaman ka. Gusto ko na managinip yan! Gusto ko nang yumaman, makabayad na ako sa mga utang na loob. Ito pa, kung gagawa ka ng coconut oil, marami yan sa probinsya namin sa Samar. Yung lana na pinupunas, tapos nahati ang katawan mo, nagalipad ang isa. If you're going to make coconut oil, do it on Friday. Bakit? So that it will be more effective when used for healing purposes. Lana. Kapag hindi makapagsalita ang isang bata, ito pa, anong gagawin? Pakainin mo ng buntot ng butiki o ng ari ng baboy para yung ala yun. Para magsalita. Makapagsalita. Ang pangit! Daddy ng lasa! Ang pakla! Ito ba? A woman who is pregnant must not look at the dead or something bad may happen to the baby. Kaya pala, ito yung bakit ayaw mong pumunta sa patay? Titingin ka, ay masama nga yun. Bakit nga masama? Hindi naman napipaliwanag sa akin. Kasi daw, pag buntis ka, tumingin ka doon sa patay, something bad may happen to the baby. Hindi dapat isuot ng kasintahang babae ang wedding gown bago ang araw ng kasal o may masamang mangyayari sa kasal. Pumunta kami sa Divisoria, bumili kami ng wedding gown niya. Nandun ako, isinuot niya. Sabi ko, ang ganda. Sige, yan na lang ang bilhin mo. Sinuot ko rin sa akin. Titingnan niya rin. Ano? Wala. Tinanong ako ng sales lady, okay lang sir na makita mo. Sabi ko, gusto ko nga makita ngayon. Paano itsura niya eh. Diba? Hindi ka na masusurprise, okay lang yan. Kasi ang surprise ko, yung naka-makeup na siya. Diba? Kaya naman nung bumaba na siya ng kotse, sabi ko, ay siya ba yun? Sabi, Lord, siya na ba yan? Eto pa, if the one that died was victim of injustice, namatay,
Walang hustisya yung pagkamatay niya. Doon sa kabaong lalagyan ng sisiw. Sisiw lang yan. Okay? Bakit? To assure the dead that justice will be served. Para mahuli yung gumawa ng krimen sa kanya. Ito pa. Sino po ang kulot ang buhok? Dirigo, ito para sa iyo, anak. Ang kulot, sabi nila ang kulot ay salot. Hindi. Sabi, ang kulot, huwag nang magkulot. Sabi, ang kulot daw ay bugnutin. Totoo ba? Kahit naman hindi kulot bugnutin. Okay. Ito pa, don't point your fingers to the fields. Huwag kang magtuturo sa mga field ba? On the mountains. Or some spirit will follow you. So, sunod daw ang espiritu. If you did point, pag nagturo ka, kagatin the finger that you use for pointing and then dumura ka. Yun daw ang mga ginagawang pamilya nila, no? Ang may nunal sa paa. Lakwatsera. Ang may nunal sa likod. Tingnan nyo na, tamad daw. Kaya pala sabi nila. Okay. People who sit, ito naman, may mga ngipin. Yung hiwa-hiwalay, yung space far apart. Ito, manda kayo. Sinungaling daw. Paano pag wala? Di ba? Marami pang iba. And can you believe all this statement? Okay? Filipinos are actually considered to be among the most superstitious people in the world. Napakapamahiin ng mga Pilipino. Amen. Okay? We have superstitions about pregnancy, weddings, death, sleeping, parenting, sickness, money, and many more. Napakarami. Para bang lahat ng galaw mo ay may katapat na pamahiin. Okay? At kung susundin mo ang lahat ng ito, para bang hindi ka na makakagalaw. Di ba? Kasi may mga panganib na susunod. May mga imported pang ang pamahiin eh. Okay? Yung tawag nito, pong soy. Oo. Marami ba? Oo. Yung co-teacher ko na lalaki, doon sa 3rd floor sa faculty namin, naka-aquarium. Hindi mga Santo Niño, mga galing sa China. Sabi ko, sir, ano to? Sabi niya, pinangalan si Xing Xiangkang. Eto, si Pong Kang Kang. Mga ano ho yan? Oo, dinadasalan niya. Bakit ka nagdadasal dyan? Sabi niya, para nga magkaroon ako ng pera. Ano mo naman pera? Dami mong ring utang, parang tayo lang. Tapos sinisindihan niya pa yung parang stick na nakagun. Sabi ko, alam mo sir, sabi ko, nagwe-welcome ng evil spirit. Bakit naman? Sabi niya gano'n. Yan nga ang pampaswerte, sabi ko, sa Bible. Bawal yan. Amen. No? Hindi niya pa rin bahala ka. Sige. Kung yan ang gusto mo. Anong gagawin natin sa mga pamahiing ito? Tayo ngayong nakakilala sa Panginoon, na ating Panginoon at tagapagligtas. Inilista ko ang mga pamahiin o superstition ito para makita natin ang mga pinaniniwalaan ng ating mga kababayan na lihis po sa Bible. Amen? Lihis sa tinuturo ng Bible. Hindi para paniwalaan din natin. Gusto ko pong i-expose sa inyo ang mga source ng false security or insecurities of our people. Okay? And how we can actually claim. Paano natin i-claim ang security in Jesus and if we put our faith sa Kanya. Amen? Amen. Kung tayo ay followers na ni Jesus, maliliwanagan tayo tungkol sa buhay sa mundong ito through the wisdom that is in God's Word. Amen? Amen. Ito po yung basihan natin ng ating pinaniniwalaan. Kung wala po dito sa Bible na ito, kasi ito ang base ng ating pananampalataya for faith and practice, then why do we follow? Why do we believe those things? If it is not written in the Word of God, the Bible. Hindi dapat nakadepende ang buhay natin sa swerte. Amen? Amen. O sa mga takot ng tao, kundi nakadepende ang ating pananampalataya sa Diyos na nangangako siyang proprotektahan niya tayo
Amen? Narito tayo sa kamay ng Diyos and sabi niya, no man can pluck you out of my Father's hand. Amen. Walang makakaagaw. Kung tinanggap mo na sa Jesus na yung Panginoon at tagapagligtas, nandiyan na tayo sa kanyang mga kamay. And sabi ng Bible, no man can pluck you out of my Father's hands. Ang aking napakagandang life verse. Nung mag-graduate ako sa Bible School, tinanong kami, anong life verse mo? Tapos habang kami nagmamarcha, kino-quote yung verse na may tugtog. Nakakaganda. Psalm 27, verse number 1, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Amen? Amen. The Bible has something to say about basing our lives on superstitions of these old wives' tales. Sabi ng Bible, if you have your Bible, 2 Timothy chapter number 4. Buksan po natin sa 2 Timothy chapter number 4. Saan bang Timothy? Yun, sunod pala ng Genesis. 2 Timothy chapter number 4 verses say amen. Kung nakita na po, mag-umpisa tayo sa verse 1 and 2 of 2 Timothy. I charge thee therefore before God in the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom. And verse number 2, tama ba? Ay, 1 Timothy pala. So, sorry. 1 Timothy chapter number 4. Chapter 4. Okay, chapter 4. 1 Timothy chapter 4, verse 1 and 2. Now the Spirit is speaking expressly that in the latter times, some shall depart from the faith. Oh, sa mga huling araw daw, anong sabi? Some, hindi naman lahat. Ang iba ay aalis na sa pananampalataya. Oo. Kaya nga sinasala kayo eh. Huwag kayong mag-alala, okay lang yung kukonti. Pag kukonti ang problema. Kaya nga ang sabi ng Bible, maluwag ang daan patungo sa kapamakan. Makipot ang daan patungo sa langit. Kaya yung kukonti, pupunta yan sa langit. Yung marami, sa impyerno. Joke lang. Pamahiin ko yun. Joke lang. Okay, sabi, some shall depart from the faith and giving heed to what? Seducing. Pag sinabi pong seducing spirit, yan, manlulokong espiritu. Yan na po yan. And doctrines of devils. And ang sabi ng verse number 2, speaking lies and hypocrisy, having their conscience seared with hot iron. And verse number 7, laktaw tayo. But refuse, ang sabi dyan, ayan i-refuse mo yung mga pamahiin na yan, profane and old wives. Yan ang sinasabi ko, mga kwentong barber, old wives, fables, and exercise thyself rather unto godliness. Mas panatilihin mong maging makadiyos ka sa buhay mo. Amen. Hindi yung pinaniniwalaan mo yung mga pamahiin na yan. Kasi wala po yan sa salita ng Diyos. Amen. See? Napakaklarado ng Bible eh. Okay? Let us look this verse for some insight. Una, ang tawag ng Bible sa mga pamahiin ay godless meats. Okay? Hindi makadiyos ng mga, they are called godless meats kasi hindi mo mahanap sa kanila ang power. Kaya tinawag silang godless meats. Hindi mo mahanap sa kanila ang kapangyarihan ng Diyos, ang sovereignty ng Diyos na makakapag-protect sa atin mula sa kapahamakan. Amen. Alright? Wala si Lord sa equation ng buhay. Okay? These superstitions only view the power of luck. More specifically, bad luck. Alright? Over man's life and not the power of God na makapagpoprotekta. Una, ang tawag ng Bible sa mga pamahiin ay godless meats. Pangalawa, these superstitions are invented by deceiving spirit or demons. Ulitin ko po. Pangalawa, ito pong pamahiin ito are invented by deceiving spirit or demons. Unfortunately, maraming tao ang naniniwala sa kanila. Tama po ba? Amen. Hindi dahil sa gusto nila, kundi dahil sila ay natatakot silang hindi sumunod. Kung mapapansin mo, almost without exception, these superstitions all have to do with bad luck and how to escape, paano mag-escape from them. Kaya hindi maalis-alis ito sa isipan at kultura ng maraming mga Pilipino ay dahil sa takot. Takot sila eh.
Takot kung anong mangyayari kung hindi mo susundin. Sabi nila, wala namang masama, wala namang mawawala kung susundin mo. Merong mawawala. Ito, ang Word of God. Mas pinaniwalaan mo yung sabi ng tao kaysa ng sabi ng Diyos. Tandaan natin, God is not a liar. Ang Diyos ay hindi makakapagsinungaling. Ang tao ay makakapagsinungaling, pero ang Diyos, kailanman, pag siya po ay nangako, lagi niyang tinutupad ang kanyang pangako. What is His pangako? Yung kanyang protection sa'yo. Hindi magpapalya yan. Hindi ka madidisappoint sa Kanya. Amen? Sabi nga ng awitin, there's no disappointment in Jesus. Woo. If you look to Him, di ka madisappoint. If you look to me, you will be disappointed. Tao lang ako. Tumingin ka sa kapatid mo, may panahon na nangihina yan sa pananampalataya. Pag diyan ka naka-base yung pananampalataya mo, pag diyan ka tumingin sa Kanya, matitisod ka. Amen. Sabi ng Bible, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Sa Kanya tumingin. Amen. Ang buhay Kristiyano ay hindi laging malakas. Amen. Kahit sa mga pastor. Kailangan lang, sige, kaya nga sabi ng awitin, rest if you may, but don't you ever quit. Amen. Amen. The warning is always, if you do not do this, then something may mangyayari. And so, if you are a person who does not know the Bible, okay, out of love for their life, mahal mo ang buhay mo, you will follow these lies. Kasi hindi mo alam. I truly believe that if not for the fear factor, kung hindi natatakot ang mga tao, itong fear factor nito, all these superstitions, sumapamay nito, namatay na. Wala na ito. Pangatlo, ang sabi ni Apostle Paul ay, have nothing to do with godless myths. Huwag kang makipag-involve dyan. Yung pangkukulam. Alala ko yung may advisory ako, mga tagapabahay sa Perez. Galing sila ng Parañaque, Pasay, Maynila, iba-ibang kulturang kinalakihan ng mga bata. Napakagugulo. Tapos doon sa aking classroom, may table ako, may drawer, nandun ang pera, ang kanilang contribution. Nandun ang laptop ko. Sabi ko, pag may gumalaw niyan, pag nawala kahit piso dyan, kukulamin ko kayo. Sila! Alam nyo, yung mga batang yun, sila nagnanakawan. Sinasabi, may nagsusumbong naman sa akin, Sir, bakit? Yung bugong ko, wala lang laman. Saan napunta? Hindi ko po. Alam nyo yung bugong, yung baunan nila, lunch, wala nang laman. Nagkukuha ng pera, naghahati-hati doon sa CR. Pero yung pera ko doon sa drawer, wala. Ni isang pisong nawawala. Bakit? Sabi ko, sige, gusto niyong kulamin ko kayo? Yung pupunta kayo sa CR, mapupupo kayo, pag upo niyo, wala na, babalikan gan. Tapos sabi ko, pag ang dagat ay high tide, laki tiyan niyo, pag low tide, liit tiyan niyo. Takot sila. Pero binibiro ko lang yun. Kasi pag tayo pong mga Kristiyano, lumapit doon sa mambabarang at ipabarang mo yung best friend mo. Oo, naging kapart ka na niya. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, di ba? Sabi niya, have nothing to do with godless myths and old wives' tales. As believers, we are called to not have anything to do with this pamahiin. Dapat daw ay hindi tayo nagpapaniwala sa mga pamahiin na ito. Amen. Kung naniniwala tayo sa isang Diyos na kaya tayong iligtas at ingatan, hindi ito compatible sa pananakot ng mga pamahiin na ito. Ang ginagawa kasi ng pamahiin ay pinapalaki ang tingin natin sa panganib at pinapaliit ang tingin natin sa Diyos. Amen. Hello? Amen. Natututo po ba? Amen. That is a deception from the enemy. Alright? Our God is big God. And He can save us and protect us. Amen? Amen. Yan po ang Diyos natin. Okay? Yan po ang Diyos natin.
There's stories in the Bible about Daniel being saved by God from the mouths of ravenous lions, and Shadrach, Meshach, and in Abednego being protected from the fiery furnace are all testaments of God's power to save. Alright? Ang Bible ay punong-puno ng mga kwento tungkol sa kapangyarihan ng Diyos at ng kakayahan niyang protektahan at iligtas ang kanyang mga anak. Amen. Amen? And He is the same up to now. Kaya tayong ingatan ng Diyos natin na buhay at makapangyarihan sa lahat. Amen? Yan po ang Diyos natin. Now, ito po, biblical promises. Ilang minuto pa ako, Pastor? Mahaba pa, sige. Kahit 2 oras pa daw. Minsan lang tayo magkita-kita. Susunod naman ako imbitahan, hindi ko na alam papunta rito. Nagkandawala-wala kami. Sabi niya, doon nga sa Wilcon. Sabi ko, dinaanan na nga natin ang Wilcon. Doon yun sa highway. Babalik ulit tayo doon. Alam ko napasok yun eh. Tanungin namin yung isa. Ay, bago lang ho kami. Tanong ako doon sa gwardiya, ano ba yung pinuntahan natin? Pagsinag. Dito nang bala ay Pagsibol. Hindi niya rin alam yung gwardiya. Sabi ko, makita ko lang yung arko yun. Alam ko na kung saan ako pupunta. Tapos, ayun, nakita ko na. Punta na kami dyan. Ang problema, sabi ko, hindi ko na alam kung saan yun. Pumapasok din yun. Doon dito. Ay, nakita ko yung kanyang 4 wheels. Ayun yung 4 wheels niya. Ay, yung 4 wheels ni Pastor. Doon ako nag-park sa likod. Tapos, may babae. Sabi ko, Miss, saan po ba yung church, yung papasok? Ay, dyan ho. Okay. Yun pala, no? Talaga naman. Okay, tingnan natin. Biblical promises of protection. Amen? Amen. Preach on? Amen. Natututo po ba? Amen. Alright. Biblical promises of protection. Here are some promises of protection that we can claim for ourselves. They're all given by God. Alright? At pag nangako si Lord, maasahan mong tutuparin niya ito. Amen? Psalms 27, verse number 1. Alright? Psalms 27. Nasaan na yung aking Psalms? Nawawala. Alright, ito na. Psalms 27, verse number 1. Ito na yung light verse ko. Sabi dyan sa verse 1, the Lord is my light and my salvation. Ayan anong sabi? Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Napakagandang verse, Okay? Amen. Ano pa ang sabi Psalm 61 verse number 3? Punta tayo sa Psalm 61 verse number 3. 61 verse number 3. For thou hast been a shelter for me and a strong tower from the enemy. Sabi sa Tagalog, ikaw, Diyos, ang aking kanlungan, matibay na muog laban sa kaaway. Ano pa ang sabi sa Deuteronomy 33 verse number 12? Gonna read sa Tagalog. Sorry po. I like to read in the King James, But I'm gonna read para mabilis ho tayo. Nakasulat kasi sa Tagalog. Mahal ka ni Yahweh. Sa Deuteronomy 33:12. Those who are taking notes, ito po sa Deuteronomy 33 verse number 12. Gonna read in Tagalog. Mahal ka ni Yahweh at sabi diyan, iniingatan sa buong maghapon. Amen. Ika'y binabantayan at sa kanyang mga balikat ika'y mananahan. Napakagandang verse. Ano pa? Psalms 121 verse 7 to 8. Those who are taking notes, Psalms 121, 7 to 8. Ito po yung mga promises ng Bible of protection. Psalms 121 verse 7 to 8. Sabi si Yahweh, ang siya sa iyo'y mag-iingat sa panganib, ika'y ililigtas. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat saan man naroroon. Ika'y iingatan, di ka maano kahit na kailanman. Wow! Amen. Amen. Sa lahat, sabi pa ng Kawikaan, chapter 3, verse number 24, Proverbs 3:24. May nagtanong sa akin, Pastor, ano daw yung Kawikaan? Teka. Proverbs. Alright. Proverbs 3, verse number 24, sabi, sa lahat ng iyong lakad, may lakad ba kayo mamaya? Mag-church muna. Sa lahat ng iyong lakad, wala kang alalahanin. At lahat ng pagtulog mo ay masarap at mahimbing. Amen? Sige.
Ano ba? 2 Thessalonians chapter 3 verse number 3. 2 Thessalonians chapter 3 verse 3. Ngunit tapat ang Panginoon. Amen! Tapat ang Panginoon. Siya ang magpapatatag at mag-iingat sa inyo laban sa masama. Tingnan nyo. Napakagandang mga promises. Maraming pang ibang mga pangako ni Lord sa Bible na palagi niya tayo iingatan at hindi niya tayo pababayaan. Amen? With all of these promises of protection from God, the question that faces all of us is, ito yung question na haharapin natin. Why are we afraid? Bakit tayo natatakot? Pag natatakot pa rin tayo at kumakapit sa lahat ng mga pamahiin, ay para na rin sinasabi natin na hindi tayo naniniwala sa mga pangako ni Lord. Amen. Alright? At pag ganon, naniniwala tayo sa dyablo, the source of all misfortune. Okay? And that is obviously a lie. We need to understand that whenever God gives His promise, kailangan po nating maintindihan kapag ang Diyos nagbigay ng kanyang pangako, He is always faithful to fulfill His part of the agreement. Amen? Amen. Sabi ng Numbers 23 verse 19, ang Diyos ay hindi sinungaling na tulad ng tao. Yung buhay na walang hanggan na lang, tama? Ang Diyos ay hindi makakapagsinungaling. No? Mayabang lang tayong sabihin yun, pero totoo po yun. Sabi ng Titus 1:2, and hope of eternal life, that God, what? Cannot lie. Promised before the world began. May nagtanong sa akin, pag namatay ka, sigurado ka na, pupunta ka doon sa langit na sinasabi nyo? Oo naman. Paano mo nalaman? Sabi ng Bible, sa Titus 1:2, kinod ko sa kanya. Oh, hindi totoo yan. Sabi niya, well, kahit hindi ka maniwala, hindi mababago ang katotohanan. Amen. Diba? Ako'y pupunta sa langit pag ako'y namatay. Huwag muna ngayon, nagpipreach pa ako eh. Diba? Wait lang. Now, the only thing that God requires sa atin po ay magkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya. Amen? Magkaroon tayo ng pananampalataya. Pag may faith tayo kay God, ibig sabihin ay hindi tayo naniniwala sa mga pamahiin ng tao. God is a faithful God. Amen? God is true. God is always present to protect us. And God is more powerful. Amen? Need I say more? Diba? Yung baby, ayan, may baby siya. Diba? Pag may, ay, ang cute ng baby. Tapos, ay, lawayan mo. Baka maus. Diba, pwedeng, dahak na lang. Diba? Oo. One day, sabi, uy, ang ganda ng baby mo. Oo, pula-pula pa niya. Ay, lawayan mo. Sabi ko saan? Saan? Wow! Di ba? Lalo na yung mga batang yan, di ba? Ang Diyos ang nagpro-protect yan. Amen. That baby is a gift. Regalo ng Diyos yan. Sabi ni David, di ba, nung magkasala siya kay Bathsheba, oo, sinipingan niya si Bathsheba, di naman niya asawa, ay nabuntis, nanganak. Nung mga anak, lumaki na yung bata, nagkasakit. Nag-ayuno si David, put ashes, basta yung ginawa niyang para lang dinggin ng Diyos na gumaling yung bata sa kanyang panalangin. Ala, ang kalooban ng Diyos ay mamatay yung bata. Namatay yung bata. Tapos, ang ginawa ni David, naligo na siya. Nagtaka yung mga tao, ngayong namatay ang anak niya, ay nagbihis na siya, parang masaya siyang namatay. Anong sagot ni David? Ano? He will not come to me, but I will come to him. Ang ibig sabihin, David, yung bata, hindi na babalik. Yung patay, di na yan mabalik. Amen. Di na yan mga labit sa iyo. Oo. Paniwalaan mong Bible. Pero anong sabi ni David? I will come to him. Nasaan ba yung batang yun? Nasa piling na ng Diyos. Amen. Sabi ng Bible that where I am, there ye may be also. Nasaan ba ang Diyos? Nasa langit. Sabi niya, kung nasaan ako, doon ka din.
Yun ang pupuntahan ng mga taong kumilala sa Diyos, tumanggap sa Diyos bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Did I say more? Let us place our faith in Him. Kung ikaw ay niniwala sa mga pamahiin, dati man ito hanggang ngayon, I invite you to pray with me. From now on, ilagay mo ang iyong pananampalataya in the only one God who can save and protect us. Let us pray. Dear Lord, I come to you in humility. Patawarin po ninyo ako sa aking pagtitiwala sa inyo, sa hindi pagtitiwala sa inyo. Bagkos ay naniwala sa mga pamahiin. Tinatakwil ko ang mga gawang ito. Tulungan mo po kaming manahan sa iyong kapangyarihan. Tulungan mo po kaming manampalataya sa inyo. Father, we thank you so much sa inyong mga salita. At sinasabi nyo that the truth shall set us free. And we want to thank you, God Father. Maraming salamat sa katotohanan. Dalangin ko, Panginoon, ang mga kapatiran na ito sa Pilgrim Baptist Church. Patuloy mo po silang turuan ng iyong mga salita upang lalo sila, Panginoon, tumibay. Magpatuloy, maglingkod at mahalin kayo sa buong puso nila, sa buong buhay nila, Panginoon. It is my prayer. I pray, God, for Pastor John and his family. Patuloy mo po silang gamitin for your glory. Maraming salamat, Panginoon. Binabalik ko po ang papuri at kaluwalhatian sa inyong pangalan. Sa matamis na pangalan na Jesus. Amen. Amen.